Mga karaos, good morning. Ayan, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa main channel ngayong araw po ng Lunes. Ayan, May 26. Ito, suot nga po pala natin yung ating bagong uniform ng Lee & Aki Builders mula kay Sir MOJ Advertising. Ayan, maraming salamat sir and God bless. So ito nga po pala mga karaos, project update tayo rito sa Riego de Dios project. Ipagpapatuloy po natin yung ating roofing process doon. May mga paparating na materyales din po ngayon doon. So project update tayo, then ipagpapatuloy pa rin po yung ating wall plastering. So mag-hire tayo ng mga tao doon na makakatulong po natin sa pagbistay at pagpondo po ng mga buhangin. Tapos dito naman po sa kanya na project, pagpapatuloy po natin yung ating tie beam po doon sa back extension area na ginagawa natin. And meron din po tayong mga ipapadeliver din po doon. Tapos dito sa phase 6 project natin at saka sa phase 4. May isa nga po pala tayong kasama na hindi daw makakapasok ngayon, si Kuya Dindo. So baka wala tayong update ngayon doon sa ongoing project natin sa phase 4. Bali kahapon nagkaroon ng problema sa leak problem yon. So okay na, naayos na natin. So ito mga karaos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. Yan, enjoy watching po. Let's go, tara. Okay, nandito na po tayo sa phase 6. Ito po muna yung unang pinuntahan natin. So check natin kung sino yung mga nagsuot ng uniform ngayong araw. Di ba? Ayan, dito tayo. Kuya Boy, good morning po. Morning, boss. Ayan, si Kuya Boy, naka-uniform mo. Yan yung bagong uniform natin. Ayan. So, ang ginagawa ni Kuya Boy dito, ako na nga po pala nag-decide nung nakaraan. Kasi hihintayin pa sana ni ma'am na kung ano yung magiging kasunduan nila sa, sa developer regarding po dito sa wiring. So, ako pinagawa ko na kagad kasi kung hindi naman po talaga gagawin to. So, ayan, pinagagawa na po natin. Sayang naman po kasi yung panahon na to, oras. Ayan. So, bagong panel breaker na to. Tapos, lahat po ng wire, hinuhugot na po namin. Papalitan ng bago. Yan, papalitan po lahat ng bago yan. So, dito, kasama sa contractor yung wiring dito. Yung mga unang ginawa namin dito sa harapan at saka sa corner area. Dito naman pinagpapatuloy natin yung mga welding jobs ito sa gate. And dito si Adonis. Good morning, Adonis. Saka si Bila, good morning. Good morning. Ayan na. Ano ba yung uniform natin? Panglakad ba? Para takot na takot silang isuot eh. Siya nga naman, baka nga mabutas. Pero yung ganitong klaseng uniform, bagay na bagay ito sana sa mainit na panahon. Pag halimbawa nasa bubong, nasa labas, ganda to. Ayan, pinagpapatuloy nila Bilog. Mayroon nga po pala tayong dumating na mga materials din dito, yung mga tubulars, para matapos po natin yung preparasyon nitong mga gate. Tapos ang ilalagay natin dito yung solid panel. Tapos itong 1.5, ito yung extension ng ating footstep para po rito sa hagdanan. So sila Kuya Richard, sila Marvin, hindi ko muna pinapwesto rito kasi masikip, maglalabo-labo po sila rito. May gumagawa rito, tsaka rito. Tsaka may gumagawa pa sa TNB. So sa TNB kasi dito po yung ano nila rito, yung pamputol, pag magpuputol ng tiles. Ito yung ating solid panel na ikakabit doon. Yan. Pero sa ngayon, hindi ko muna ipapakabit to kasi madudumihan lang ito. Bali panghuli na. Pag halos tapos na yung bahay. Si Louie. Louie, good morning. Good morning. Naka-uniform si Louie. Yan na. So, dalawang klase itong uniform namin. Meron din t-shirt. Yung t-shirt, mas maganda po pag dito ka nagtatrabaho sa loob. Yan. Tapos kapag sa labas naman, yan, yung long sleeve. Yan, pinagpapatuloy lang ni Louie yan. Ayan yung mga tiles natin dito. Tapos siya nga pala, idagdag natin. Dito nga po pala sa project natin dito sa kabila. Pinapaayos na rin po ni ma'am yung steps and riser or yung staircase renovation nito. Yan, pinaayos na rin po ni client to. So kung ano yung ginagawa natin sa mga ibang unit, gano'n na gano'n yung gagawin natin dito. So dadagdagan natin po ng mga bracing to sa risers. Yan, dadagdagan natin para tumibay. Tapos magtataklog tayo ng Shera board na 9mm. Yan, magkabila. Meron dito, tapos dito sa ilalim, yan, meron din. Then ang finish is tiles. So sa riser, naka-tiles, sa floor steps, naka-tiles po siya.
Okay, ito muna yung update natin dito sa magkatapatang project. Yan. Kompleto naman tayo ng gamit. Papunta tayo ng Anyana project ngayon. Yan, papagas muna tayo. Dala ko nga pala yung dalawang drum natin. Yan, dadalhin po natin sa Anyana ngayon. Gas muna, gas. Boss, abot dito yan? Abot na? Sige, full tank, bali unleaded. Thank you po. Salamat. Yan, 250. Yan, magdadalawang linggo yung yung gasolina natin. Okay. Tara. Ito muna tayo rito sa may admin office na magpapa-fill up lang tayo ng gate pass. May mga paparating tayo materialis ngayon. Sasama na rin natin tong drum sa gate pass natin. Ay mga karos, okay na tayo rito. Ayun yung mga papasok na materialis ngayong araw dito sa Anyana. May ano na to, karagdagang semento, buhangin, grab, tapos ito yung drum at saka yung 100 pieces na hollow blocks di 4. So papaliwanag po natin yan mamaya pagdating natin doon. Tara. Okay, nandito na tayo sa Anyana East. Good morning nga po pala kila sir and ma'am sa client owner natin dito. Si Master Jojo, good morning. Good morning. Kuya Romel, morning Kuya Romel. Noong Saturday may pahabol po tayo na buhangin na yan. So na-deliver din yung kulang nila. So may kulang pa na parang ano yun kaunting kalahating mini dam, yan, kalahati. Kasi yung dala-dala po kasi nila maliit na truck lang. So yan po yun. Kompleto. Tapos dito lang naman po yung mixing area natin. So naka-prepare na tayo sa pagbubuhos ng slab kaya nagdala na tayo ng drum. Ayan yung mga bakal natin, nandito pa naman. Kompleto. Kuya Chris, good morning po Kuya Chris. Bali ang assignment natin dito yung tie beam. Yan. Dalatag na po tayo ng tie beam dito. Yan, tapos may paparating tayo na CHB kasi yun asintada ang gagamitin po nating pang rito. Yan na pinaka pang forma na D4 CHB number 4. Tapos ito yung ikasyam na poste na para sa CHB laying dito sa may bandang likod. Yan tinatayo na rin po nila. So isa, dalawa, tatlo. Bali siyam na poste yung makikita natin dito. Bali dun sa column yung foundation, ito yung mas makakapal. Ito yung nasa 16mm rebars. Yung pagdating po doon sa kabila 12mm rebars na lang po ito. Yan. 12mm rebar na lang ito sa kabila. Yung biga rito Puntarun. So napaka detail ng ating rito biga. Tapos meron pa po tayo dyan. Yan, tinanggal lang nga po pala yung PVC. Yung PVC pala manipis, ayun mabilis lang din po nabali. Ang magiging nga po pala rito setup ng slab, dyan nandito daw yung PNB Dulo. ayan, sa kinatatayuan nila sa taas. Yan, nandyan ang TNB. Nagbigay na rin si client sa akin ng Doon, dito. yeah, wala na dyan. Ang mga kwarto nila. So sa taas, hindi, ito kwarto, diba, dito isa. So magiging kwarto to balang araw. Sa taas, so buo. Isang buo. Kumbaga isang malaking yung kwarto. Ay, dito sa dulo. Hindi. Yan, dyan sa dulo ang TNB. Yan. Papunta rito, Jo, papunta rito. Ayan. Dyan na lang. Yung sa plano. Kombinasyon pa rin naman ng 12 at saka G's. Yan, marami-rami pa pala. Sa gate pass kasi wala akong nilagay na bakal. Bali itong buong araw na to, bubuin lang po nila ng bubuin to paikot. Yan, meron pa po tayo dyan sa bandang gitna. Bubuin lang po nila yan.
Okay, tawag na tayo sa hardware kasi meron na tayong gate pass na may inaasahan tayong delivery. Bali, itong buhanging graba, wala muna. Hindi muna tayo magpapadeliver. Gawa ng mag-aano lang po rito. Sisikip lang. Okay, naka-order na tayo. Bali, may paparating na 50 semento rito at saka 100 na D4 hollow blocks. Tapos alalay muna tayo sa mga bakal. So yung unang binuhusan namin dito yung 6 na column. Ito, yung 6 na poste. Bali, ito inihuli na lang namin kasi hindi naman part ng slab to. So may setback po kasi talaga rito na 1 metro. Bali iba na po yung layout nito, yung 3 poste. Bali suporta na lang to para sa CHP. Pero magpuputing pa rin po kami dyan. Pero panibago na kasi medyo malalim naman na to. Hindi naman kailangan ng sobrang lalim ng puting nito. Ang panibagong layout na siya. Kung itatayo to hanggang 2nd floor, may setback siya na 1 meter. So hindi po to kasama. Ibig sabihin wala tong bubuhatin itong 3 poste na to. Yan. Yan, tapos ang plano ni ma'am dito balang araw, so hindi pa naman natin gagawin. So plano niya ito is master's bedroom sa taas, may walk-in closet, tapos TNB. Yan, doon yung TNB niya. Tapos possible to mabuhusan sa baka Miyerkules. Miyerkules buhusan natin to, tapos sa asintada. Yan, bali kapag naglagay ka tayo ng asintada sa forma ng tie beam dito banda, yan, siguro baka hindi na lang namin isasagad doon sa poste. Yan, bali ano po natin, gagawa po tayo ng paglalagyan ng puting. Parang ganito mangyayari. Oo. Saka pala ang plano namin dito, yan, popostehan po muna natin. So unlike dun sa mga ibang gawa na nauuna po yung asintada tapos sinasabay sa poste. So ito, unahin natin yung mga poste, yung 6. Pero yung 6 dun yung 3 dun sa likod, okay na naisabay na po siya sa asintada. Yan. Okay na tayo rito. Bali, mamaya may darating na rito, semento at saka hollow blocks. Tapos yun nga, schedule nito baka sa sa Miyerkules madadagdagan ulit sila rito. Bali, preparasyon lang. Yan, punta taman tayo sa Riego de Dios project. Tara. Nandito na tayo sa Riego de Dios project. Ayan, bali good morning nga po pala kila ma'am, kila sir. Good morning po. Bali meron tayo paparating dito ng mga extra 2x4 na mga tubular. So in order po natin yan ng Saturday, pero medyo nade-delay lang ng konti. So bali doon na po yung preparasyon ng ating roofing framing. Yan, doon na banda. Okay, bali ano yung dumating dito. Yung buhangin na yan, may dumating tayo isa, pero 2 order ko nito eh. Tapos pinapollow up ko na yung mga 2x4 na mga tubulars. Tapos yung mga 2x2, halos may mga natira pa naman po tayo rito. Ito yung mga nagawa nung nakaraan for roofing framing. Yan. Yan, naglagay din tayo ng lagayan ng ilaw dito. Yan, 2x2. Tapos ito yung pinaka-hanger nya, 3/4 by 3/4. Yan. Yung simento dito, ilan na lang, ilang bag na lang. Pa-deliver din po tayo. Yan, may mga 2x2 pa naman tayo rito. Sala tayo dito.
Kuya Alden, good morning po Kuya Alden. Morning, sir! Okay, Rusty, good morning. Good morning! Ito yung 2x2 natin. Yan. Yan, medyo marami-rami pa yung 2x2. Ang 2x4 ang wala. Yan ang pang pinaka ano natin, Raptor. Yan, pinapalo up ko na kasi bago magtanghali, kailangan nandito na. Yan, yung iba dun sa likod nagtatrabaho. Siya nga pala, meron akong taong mga kinuha na magbibistay nito. Mukhang di yata nakapasok ngayon. Yan. Ito yung roofing framing banda sa may corner area. So pinapaano lang po muna natin yan. Yan, pinapa-primer lang muna. Tapos sa after ng primer, bali standby po muna yan. Unahin po natin matapos po yung buong bubong trusses doon sa may taas. Yan. Morning Marvin. Good morning! Yan na, naka-uniform si Marvin. Kuya Richard, morning. Si Sandy at saka si Kuya Doming. Yan na. Ito na pala yung pinapalitadahan nila dito. Sana nakikita ko itong buong araw na to matatapos to. Yan na. Yung uniform mo, Bino, kakulay. Oh. Nasa phase 6 tayo. Kinuha ko muna yung mga importanteng gamit dito kasi medyo baka maano to, masagi to dito. Yan, pinaluwag na namin loob. Yeah, good morning Kuya Philip. Naghahanap na ako ng food supplement. Pwede Yan, bali yung kalan, yung kitchen sink at saka yung rain hood. Yan, pinaluwag na po natin to kasi for overall paint na. Very good morning. Good morning. Yan, binawasan na rin namin yung mga pintuan dito. Yung mga natira rito na pintuan, yung para dito lang. Yan, okay na yan. Yan, pinaluwag na po namin. Overall paint na. Tapos dito sa taas din. Yan, may tinge of gray na. Yan. Ang pinturado na na tinge of gray. Okay. Break time na po muna. Break time. Okay, palak na lang ng pinto. Ay, mamagamit dito muna. Yan, break time po muna. Tara. Ito mga karosa, hapon na. Ayan, balik tayo sa pagbibigay ng update dito sa ating mga project. Shoutout muna kay Sir Arthur Lerio. Yan, God bless. Always ingat palagi. Yan, shoutout na rin kay Ma'am Mayan Cruz, kay Sir Edward Cruz at saka kay Ma'am Pinky De La Rosa. Yan, God bless po sa inyo. Always ingat po palagi from May Kawayan, Bulacan. Yan, maraming salamat po sa walang sawa niyo pong suporta. So ito mga karosa, babalik tayo ng Riego de Dios project. Yan, magbibigay po ulit tayo ng update sa mga ginagawa po doon. Tapos onting update din po tayo dito sa ginagawa po natin sa phase 6. Yan, babalik po tayo dyan. Tapos mamaya mamimili na po kami para doon sa project natin sa phase 4. Si Kuya Dindo nga po pala yung hindi nakapasok ngayong araw. So meron lang po siyang importanteng inasikaso. Pero habang wala po siya doon, kukumpletuhin po natin yung mga kailangan pa po rin sa project na yun. Para bukas, kung sakali, mapwestuhan po nila Master Jojo. Yung tungkol nga po pala sa mga aluminum, aluminum materials, kagaya ng screen door, sliding, pasusukatan na lang po natin yung kapag malinis na. So kasama natin si yan si Mrs. Baong ka tubig? Ako yan. Sobrang init ng panahon niya, kailangan talaga lagi ni baon. Minsan nga nakakamalat. Oo. Tara. Galing tayo rito sa City Mini Home Depot. Yan, pag mayroon na tayong malapit na matapos na project,
Yan, dito tayo namimili ng mga ganito. Toilet and bathroom accessories. Tapos kanina galing tayo sa hardware. Ayan. Tara. Ayan, bali after natin mag-purchase para sa materialis natin doon sa Phase 4. So nandito ulit tayo sa Arego de Just Project. So dinouble check ko dito. Bali kaninang umaga nagpakuha kasi ako ng tao, dalawa. So hindi po sila nakapasok. Ngayon feeling ko ito na, may bagong mukha dito eh. Tapos dumating na yung pangalawang truck ng buhangin na yan, medyo madami na. Yan, update tayo. Tapos dumating na rin yata yung mga bakal sa galing sa hardware, yung mga 2x4. Kanina hindi natin inabutan dito. Yan na. Magandang hapon. Ilan taong ka na? 23 po. 23. 23 pwede. Patingin niya ng mukha mo, naka eh. Titingnan ko lang. 23 ka ba talaga? Oh, sige, sige. Okay, thank you ha. Ano pangalan mo? Ano? Epoy. Epoy. Si Epoy. Magandang hapon. Ilan taon ka na, boss? 25 po. 25, sige. Bistay lang tayo ha. Bukas. Nandito pa rin, umaga. Bukas. Wala naman kayong ibang ginagawa na. Sige. Yan, bali, nagpapabistay po tayo ng buhangin. Yan, bukas. Tapos yung mga ipapadeliver pa po natin na buhangin. Dito. Ayan, yan ay lalim niya, yan ang bakal niya. Yan na. Diyan dumating yung mga bakal? Yes. Walo pa lang. 12 yung kulang pa sila 4 na. Yan na. So ito. Roofing framing. Yan, gamit yung 2x4. So ito, wala to kanina yung mga nakita natin. Pupunta ka na rito kasi nanganib ka kayo. Tapos yung nakikita nyo mga nakalagpas na 10mm, dyan po kakapit yung mga 2x4 natin. Yan, bali yung slope ng ating roofing dito. Ito yung mataas. Papunta dun. Pababa. Kasama rin. Okay. Tulak. Dikit na dito, boss. Tama na to. Siya nga pala, matatanong nyo bakit sadya naiwan yun. Yung biga po kasi nitong unit na ginagawa namin, pati dun sa kabilang unit ay iisa. So kapag sininsil po natin yan, magkakaroon ng malaking problema po. Kaya maiiwan na po siya na ganyan. So isang firewall po sila, pero malapad, pinagdalawa na po nila. Yan po kasi sa 2 agwas nung una, tapos tayo kailangan na ipapantay natin. Yan, gagawin na lang po namin ng paraan yan na maibabalik po namin kapag nag-install ng flashing. Gigi niya ka. 384. Ito na tayo magmamayor rin. Ngayon. Jo, kamusta kisame nito? Ito pa naman master's bedroom. Ano pa yan? Mataas-taas pa yan. 60. 260. 260. Yan, hindi naman na namin na may tataas to. Bali, nakasunod kami sa sa plano. Pag natapos, ano ba yung finish na o yung pa lang yung height nito simula rito? Ito pa lang yung height 260. Maglalaro to ng finish na yun pag may kisame na. Okay, pag may kisame na. Yan, nanonood si client sa amin. Yan, para alam din po ni client. Oh, mataas na yan, 260. Sa Lumina, abot na abot. Sabi lang ako papaling ha. Wala yan, 280 pa ba? Kaya. Pasok ang labas. Papasok pa dito. Sige. Diyan, boy. Dito mo 280. Tapos dito po, may pasobra na yan kasi may bulada tayo. Yan na, bulada. Sinsilya namin.
Saka guguhitan ko na oh. Sa to, yan, bawas to. Oo, para pumasok yan. Yan din na. Yan puputulan na lang. Marami ka agad sila. Hindi ba sasakit ang katawan niya yan? Hindi naman. Medyo sanay naman kayo. Eh, bukas ganyan uli. Okay lang na. Taga saan kayo? Diyan lang din naman kayo na. Apo. Sa may pabahay lang din. Pamangkin po ako nila, no? Ni Jamil. Pamangkin ka ni Jamil. Nila Tatay Ramil na. Yan o, ni Jamil Chavez. Ay, ni Bilog. Oh, kala ko. Ano? Si ano, yung dapat matagal nang papasok. Ah, siya pa yun. Pamangkin pala ni Bilog to. Okay, bukas uli. Magkano uli sila? Wala na po bang pala dyan, boss? Teka lang. Ginagamit yata dun sa ano. Nagamit eh. Sige, hindi naman kailangan ano eh. Dandahanin nyo lang muna. Baka mamaya, ma-disgrasya kayo dyan. Yan. Yan, biglaan po kasi yung pagkuha natin ng, ng takang. Hindi tayo nakapag-prepare. Pero dapat kanina yung umaga. Kaninang umaga sana yan. So yan, ang dami ng nabistay nila. Kasi ito rin, bibistayin din po nila yan. Tapos sa bukas, magpapa-deliver po ulit tayo ng buhangin ulit. Napakadami ng papalitadahan dito. Yan. Yan, tinanong naman natin yung mga edad nila. Yan, hindi naman po minor. Ayan, dito naman tayo sa may bandang likod. Patapos na pala. Sinsil na lang yung mga ano rito, muta-muta. Kuya Doming, kaninong bakal to, Kuya Doming? Akala ko ate. Wag yung ano yun iwan dito yan. Yung kanto rito, saan tayo magpapantay doon na? Okay, pag dito na nakapwesto. Sige. Ito yung tinutukoy ko. Yung kanto na yun, huhulugan yan. Tapos babarahan para pantay. Pantay po yung unit. Bale, ito muna yung update natin dito mga ka-row house. Siya nga pala, isama ko sa vlog. Yung sa meter base nito, baka bukas or sa susunod na araw. Kasi meron pa palang hinihintay ito na papel para dito sa meter base natin. Pero malalagyan na po yan ngayong linggo. So ito, kumuha tayo ng tao na magbibistay. Bali, nabibilang ko hanggang mga 2 or 3 araw pa po sila rito. Kasi marami pa po tayong mga ipabibistay na buhangin. So bukas magpapadeliver pa ulit tayo ng rito, ng buhangin. Tapos doon, alalay kami sa materyales ng mga bakal. So 2x4 yung ginagamit namin sa mga Raptor and framing. Tapos 2x2 naman yung gagamitin natin pang Soleras or yung bracing. So bukas may ano na yan, may progress na po yan sa taas. Tapos yung tungkol naman po sa pagbili ng mga insulation, bali sa taas gagamit kami ng double 10mm. Tapos long span roofing. Tapos dito naman gagamit kami ng hard deflex na 1/4 at saka insulation na 10mm. Then long span roofing. At tapos mga naka-inside gutter po yan. Ito lang po muna yung update natin sa Riego de Dios project. Okay, nandito ulit tayo sa Phase 6. Yan, ito yung update sa TNB. Yan. Isa pa lang yung ilaw niya. Bali, 2 ilaw ilalagay natin dyan. Yan, ang ganda. Wood look. Wood look yung kanyang TNB. Ito yung tayo sa garahe. Bali, pagpapatuloy na lang po ito once na matapos na sila rito.
Ayan, naka-primer coated na yung ano natin, folded gate. Hindi yan yung pinaka-final na design niya. Bali, meron pa tayo ilalagay na panel dyan. Abangan natin. Ayan. Dito medyo madugo yung trabahong pinagagawa natin dun sa electrician. Kasi may mga paunang wire na to, bali hinugot lahat din, papalitan natin. Then mag-a-adjust tayo sa mga ano, sa mga switches, tapos yung outlet pa magdadagdag tayo. Sa taas, makikita nyo, binutasan na namin yan. Bali walang renovation sa partition and ceiling nito. Yan kung bakit may mga butas yan, para maabot ng electrician yung mga wiring. So yung iba wala po naman, yung iba meron. Yan, papalitan po natin lahat. Yan na. Yan, bali nandyan po yung kanyang supply at saka yung splicing. Yan na. Tapos dito banda maglalagay tayo ng para sa aircon outlet. Yan. Dito din. Yan, aircon outlet din dyan. Tapos yung mga saksakan na wala rito, bubuhayin po natin. Tapos ito, 3-way. Kapag sa stairs, 3-way yan lagi. May pindutan po doon. Saka may pindutan din dito, may switch. So, bubuhayin lang din po natin to. Pero yung switch nito siguro ililipat na lang natin dito. Ayan na. Diyan na lang. Para kapag natapos to, wala tayong makikitang naka-install dito. Kasi itong pader na to, may opportunity pa na paglagyan ng mga frame. Picture frame, wall frame na ikagaganda ng area na to. Okay yan, try mo na. Tapos dito dinagdagan na po yan. So dito nagdadagdag kami ng other steps gamit yung tubular na 1 1/2 para yung baitang lumapad-lapad kahit pa paano. Para hindi siya nakakailang akyatin. Okay.